Key Check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Siguraduhing may sapat na tubig sa bukid. Magpatubig sa lalim na 3 hanggang 5 sentimetro o halos kasing taas ng hinlalaki sa kamay. Gawin ito mula 10 araw pagkalipat tanim o 15 araw pagkasabog tanim hanggang sa paggulang ng butil. Ang sapat na tubig ay kailangan upang maging maganda at malusog ang tanim, normal ang paglaki at mataas ang ani. Ngunit kung sobra ang tubig, bukod sa mataas na gasto sa patubig, hindi nakakapagsuwi ng mabuti ang palay. Makikiti din ang mga dahon nito. Nawawala rin ang balanse ng nutrisyon sa lupa. Sobra ang tubig sa pinita sa panahon ng paglaki kung ang lalim nito ay 5 sentimetro o higit pa na tumatagal ng higit sa 7 araw. Kung kulang naman ang tubig, nagiging bansot ang palay, nabibilot ang dahon at natutuyo ang mga dulo nito. Kung kulang ang tubig sa panahon ng paglaki, kakaunti ang uhay na lumalabas. Kakaunti naman ang butil sa bawat uhay kung kulang ang tubig sa panahon ng paglilihi. Nagkakaroon ng maraming tulyapis kung kulang sa panahon ng pamamulaklak. At nagiging magaan ang butil kung kulang ang tubig sa panahon ng paglalaman ng butil. Ngunit may mga panahon na maaaring iba ang lalim ng tubig na kinakailangan. Ang malalim na tubig ay nakasusugpo sa mga damo. Ang pagpapatubig ng sanap-sanap o pagpapanatiling mamasa-masa ang lupa sa simula ng paglaki ng palay ay nakatutulong para hindi gaanong makalibot at makapaminsala ang mga kuhol. Para sa mas episyenteng paggamit ng tubig, maaari ring sundin ang controlled irrigation. Sa sistemang ito, nakatitipid ng tubig nang hindi nababawasan ang ani. Patuyuin ang bukid bago mag-ani. Para sa medyong pino hanggang galas na lupa, magpatuyo 1 linggo bago mag-ani. Para naman sa lupang pino o lagkitin, magpatuyo 2 linggo bago mag-ani. Mas madali ang pag-aani kung tuyo ang bukid, lalo na kung gagamit ng makina. Gayun din, magiging mas maganda ang kalidad ng palay dahil maiiwasang maputikan o mababad sa tubig ang mga butil.